Ano daw yung mapapayo ko doon sa mga gustong kumuha ng bahay pero gustong tirahan yung bahay? So this is my personal opinion sa akin, no. Kung kukuha ka ng property kay Pag-ibig, babayaran mo siya ng 30 years tapos titirahan mo siya. For example, wala ka talagang titirahan, uupa ka lang, ganyan. So, ang the best na pwede kong ipayo sa'yo, paghiwalayin mo ang taas or ang baba. Kung second floor yung bahay mo, paghiwalayin mo siya. Paano ang gagawin mo? Yung baba, tirahan nyo, yung taas, paupahan mo. Bakit? Kasi po, in the long run, 30 years from now, or sabihin natin, may trabaho ka ngayon, nasa kunyari, 30 years old ka ngayon, kumuha ka ng bahay dahil wala kayong bahay, ang ginawa mo, paupahan mo yung taas, tapos yung baba is titirahan nyo. Bakit? Kasi, ikaw ay may trabaho ngayon. Pero 5 years from now, sure ka ba na kaya mo pa rin i-sustain ang pagbabayad ng bahay? So, kung may naupa doon sa taas ng bahay mo, for example, 2 floors yan, first and second floor, ang gawin mo, ihiwalay mo ang hagdan doon sa baba. For example, ilalabas mo yung hagdan doon sa loob, di ba? May hagdan yon kapag second floor kasi sa mga subdivision, ganun, may hagdan yon. Ilabas mo si hagdan doon sa labas. And then, magbutas ka doon sa second floor. So, palagyan mo siya ng 2 kwarto. For example, yung 2 kwarto, paupahan mo tag 2,500, meron na siyang income na 5,000. What if naman, syempre, pwede natin sabihin na wala kasi akong pera para dyan. Syempre, kapag nagpalagay ka ng ibang pinto doon sa second floor, syempre, meron din yung kusina. Hindi pwedeng walang kusina. Hindi pwedeng walang CR. Tapos may hagdan pa. Pinakawala siguro gagastos ka dyan mga kalahating milyon. Sabihin natin na medyo loweran natin ng konti. Sabihin natin mga 300 to 400,000 ang magastos mo if ever na gawin mo yan. Kasi ipapa-slab mo pa yung yung likuran para maging kusina siya at saka CR. 'Di ba? Ganun yung mga kadalasan na nasa subdivision na bahay. So, ang pwede mo diyang gawin is maghanap ka ng pwede kang mag-loan. Yun, guys. Yun yung pinaka the best option. Paano yun? Magkakautang ulit ako, di ba? Siyempre, pag nagkautang ulit ako, paano ko naman mababayaran yun? Meron na akong binabayaran sa bahay, meron pa akong binabayaran sa utang. Now, siyempre, doon sa bayad mo doon sa bahay, for example, ang monthly amortization mo is 6,000. May income na kunyari yung bahay mo na 5,000. So, magdadagdag ka na lang ng 1,000 para sa monthly amortization. And then, yung sinasahod mo, yun naman ang ipapasok mo sa utang mo doon sa taong pinagkautangan mo. So, mostly, mas maganda kung makautang kayo sa bangko. Pero, hindi ko alam kung magiging credible kayo para makautang sa bangko. It depends kung saan kayo pwedeng makautang. Pero, yun yung pinaka the best na pwede nyong gawin. Bakit hindi ko pinapayo na tirahan nyo lang yung bahay? Kasi after nyo mabayaran yung utang nyo, mapupunta na yung bayad sa renta doon sa inyo. So, magiging passive income nyo siya. Once na naging passive income nyo na yung sa renta, so tutulong siya para sa pagbabayad ng sarili yung bahay. Nagets nyo ba ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, for example, may nag-upa sa inyo. Kunyari, nakapagpagawa na kayo, nangutang kayo kay bangko, tapos meron pa kayong monthly amortization. So, 2 ang utang nyo. Meron kayong utang, kunyari, kay monthly amortization, kunyari is 7,000 ang monthly niya. Kunyari lang naman, no? Tapos, halimbawa sa tao, may utang kayo, kunyari is 6,000 ang monthly. So, 13,000 ang total noon na dapat mabayaran nyo monthly. Ngayon, kapag napagawa nyo na yung bahay, kikita siya kunyari ng 5,000 to 6,000. Kasi kunyari, papadalawang rooms mo siya para 2 tao yung pwedeng umupa. Pwede ka kasi magpaupa ng renta ng room for rent, pwede rin ang house for rent, pero yung taas lang ang pauupahan mo. Kasi nga, inihiwalay mo na yung taas at saka yung baba. At pwede rin naman na bed space. It depends sa
pwede doon sa lugar nyo. Now, kung okay sa'yo na room for rent, o sabihin natin na paupahan mo siya ng 2,500 to 3,000 per month, so kikita yung iyong room for rent ng nasa 5,000 to 6,000 per month. Kasi nga, dalawang room yung paupahan mong ganyan eh. Now, sila naman na magbabayad ng tubig at saka ng ilaw nun. 'Di ba? And then, yung 5,000 to 6,000 na income mo sa loob ng isang buwan para doon sa renta na binabayad ng iyong renter, binabayad nila sa'yo, yun ang ipapasok mo doon kay monthly amortization. So, halimbawa, yung 3 hanggang 5 taon, doon mapupunta kay monthly amortization. Ganon. Siyempre, pag nabayaran mo na yung utang mo, kunyari nakapangutang ka kay bangko para sa pagpaparenovate o nakautang ka sa tao para sa pagpaparenovate, once na nabayaran mo na yung utang mo doon sa ipinarenovate mo, yung bayadong sa renta, instead na parang pambayad lang siya sa utang, instead na ganun, mapupunta lang siya sa monthly amortization mo. Now, dahil tapos ka na nga sa utang mo na ipinangpagawa mo doon sa iyong taas na paggagawin mong paupahan, ang mangyayari doon, magiging income mo na siya, passive income mo siya. So, tiis-tiis lang, 3 to 5 years, mababayaran mo yung ginastos mo doon sa ipinagpagawa mo. Pero pag nabayaran mo naman na yun, ang income nun sa'yo na mapupunta eh. Magiging katuwang mo siya. 'Di ba? So, yun yung mga strategy na pwede nyong matutunan kapag once na kayo ay merong, halimbawa, bahay, tapos talagang kayo lang ang breadwinner, kayo lang ang inaasahan. Sabi ko nga sa inyo, guys, lakasan ng loob. Hindi rin ganyan yung mindset ko before, pero nagbago yung mindset ko dahil sa nagsimula ako. Once kasi na nagsimula ka, sasabihin ko talaga sa inyo, guys, it's addiction pag nagsimula ka. So, makikita mo kasi doon, mabivisualize mo na ito na pala yung kaya mong gawin. So, once na na-visualize mo yung kaya mong gawin, so, magtutuloy-tuloy ka eh. Hindi ka panghihinaan na ng loob. Para sa'yo, yung utang na 500,000, utang na 600,000, it's small. Napakaliit niyan kumpara doon sa parang nabivisualize mo na mangyayari in the future. So, yun lang. Thank you.